Well, ngayong hapon po, nais ko pong ipagpatuloy po natin yung ating naging flow. Ito mga nakaraang linggo during 3 o'clock service, pinag-usapan po natin yung comfort and community o yung encouragement at ang komunidad o ang itinalaga ng Panginoon na kaibigan o kasabahan natin. At ito po ay ipagpapatuloy po natin, lalo't higit tayo po ay nasa tema ng unshakable faith. At isa po sa nais po nating patuloy na iparating ay meron pong community, meron pong lugar na kung saan we can be encouraged, na tayo ay mapalakas at magpalakasan. Yun po yung nais ng Panginoon sa atin. Hindi po tayo dapat nag-iisa. Amen. Hindi po tayo dapat na isolated. Kaya po may church, kaya po may kalipunan, kaya po may community na ginawa ang Panginoon or itinalaga ang Panginoon. And by the way, ang community na ito, ang church na ito ay hindi isang religious organization. Ito ay kalipunan ng mga may personal na relasyon sa Panginoon at at the same time ay nagpapalakasan sa isa't isa. That's why you are part of this family. Can you say amen? At yun po yung nais po natin. Ngayong hapong ito, nais ko pong pumunta doon sa topic patungkol sa puso ng ating pastol. Sino pong naniniwala ng ating pastol ay mahal po tayo? Amen? That we are going to be shepherded by our Lord. Ang sabi nga ho sa mga awit, chapter 23, sabi sa Tagalog, si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Pinapahinlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Amen. Pagkat ika'y aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa ito ng mga kalaban ko. Can you imagine that? That is your shepherd. Sa gitna ng pag-atake, nagpipiesta ang mga anak ng Diyos. Can you say amen? At sabi niya nga rito, sa aking ulo, langis ay ibinubuho, sa aking saro, pagpapala ay lubos-lubos. Kabutihat, pag-ibig mo'y sa akin, di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh ay mananahan. So, ito po ay awit ni Haring David sapagkat kanyang naranasan kung sino ang Diyos sa kanyang buhay. Kanyang naranasan kung papaano siya pinastulan ng Panginoon o siya ay inalagaan ng Panginoon. At yan ang puso. Yan po ang naisin. Yan po ang nais na ipahayag ng Panginoon sa atin. Na tayo ay kanyang pastulan, na tayo ay kanyang alagaan. In fact, hindi po tayo dapat nag-iisa sa ating journey sa buhay, katulad na nabanggit ko nga kanina. Talagang dinisign ng Panginoon na tayo ay lumago. Hindi lamang maligtas, kundi tayo ay lumago. Tayo ay makaranas ng kanyang pagpapala. Tayo ay makaranas ng kanyang pagkilos. Yun ang kanyang naisin sa bawat mananampalataya. At dito po sa church, yan po ang nais niya. Kaya po tayo narito. Kaya po mayroon po siyang itinatag na isang gawain katulad po nito. Meron pong in-establish ang ating Panginoon na isang kalipunan na katulad nito. Maalala ko po yung isang pagkakataon sa Old Testament na kung saan nagpatayo ng templo si Haring Solomon, hindi po ba? And that's the physical temple. At ito ay kanyang i-dedicate sa Panginoon. At nanalangin siya sa Panginoon na pagpalain ng Panginoon yung templong yon. Okay? That's the physical temple. At doon sa 2 Chronicles chapter 7 verse 12, pagkatapos ang Panginoon ay nagpakita kay Solomon sa gabi at siya ay sinagot ng Panginoon sa kanyang panalangin. Narinig ko ang iyong dalangin. Sino po nagpapasalamat na naririnig ng Panginoon ang panalangin po natin? Amen?
naririnig ng Panginoon ang bawat panalangin. Kaya wag po nating sayangin o maliitin ang panahon ng pananalangin. Every time na mayroon po tayong naisin na idulog sa Panginoon, wag niyo pong i-minimize ang power of prayer. So sabi ng Panginoon, narinig ko ang iyong dalangin at pinili ko ang dakong ito para sa aking sarili bilang bahay ng pag-aalay. Kapag aking isinasara ang langit upang wag magkaroon ng ulan, o kung aking utusan ng balang upang lamunin na lupain, at kung ako'y magsugo ng salot sa gitna ng aking bayan. Verse 14, at kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, at hanapin ako, at tumalikod sa kanilang masasamang lakad, akin silang pakikinggan mula sa langit, at patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ngayon, sabi niya dito sa verse 15, ang aking mata, okay? Tingnan niyo po itong pangako ng Panginoon, ha? Ang aking mata ay mabubuksan at ang aking mga tainga ay makikinig sa panalangin na ginagawa sa dakong ito. Verse 16, sapagkat ngayon ay aking pinili at itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay mananatili roon magpakailanman. Can you say amen? Ang sabi niya rito, ang aking mga mata at ang aking mga puso ay mananatili roon sa lahat ng panahon. Ngayon, itong verses na ito ay binanggit ng ating Diyos sa Old Testament sa physical na templo. Pero sino pong naniniwala dito na ang tunay na templo ay ang mga anak ng Diyos? Can you say amen? Kayo ang tunay na templo ng Panginoon ngayon. Kaya naman itong description na ito, itong kasagutan ng Panginoong ito, sa panalangin ni Solomon, ay umaakma rin sa kanyang mga anak. So kung kukunin po natin yung mensahe rito, ang sinasabi ng ating Panginoon sa verse 15, bukas ang aking mga mata, bukas ang aking pakinig sa inyong mga panalangin. At lagi ko kayong iingatan. Yan ang puso ng ating pastor. Sabi niya, sapagkat itinalaga ko ang bahay na ito, sapagkat ang pangalan ko ay mananatili rito. Can you say amen? Ang aking mga mata, ibig sabihin, hindi niya ihihiwalay ang kanyang pag-iingat at ang kanyang pagbabantay sa kanyang iglesia. Mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo, inilagay kayo sa simbahang ito. At marami naman pong ibang simbahan, pwede naman po na doon kayo i-plant ng Panginoon, pero dito sa New Life, kayo po ay itinanim sapagkat may plano ang Panginoon sa inyo. Palapakan po natin ang Panginoon dyan. Maaring ang iba sa inyo, kailan lang kayo na-connected dito sa New Life, pero sinasabi na ng Panginoon, ito ang bahay mo. Ang iba sa inyo matagal na rito, at sinabi ng Panginoon, ito ang bahay mo. At nais nang sabihin ng Panginoon sapagkat nais kong ipakita sa iyo na hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. At yan ang kanyang ipinapangako sa bawat isa sa atin. Yan ang kanyang puso. Ang puso niya ay tayo ay kanyang bigyan ng pagkakataong maranasan natin ang kanyang presensya, maranasan natin ang kanyang pagkilos. So, Ephesians chapter 2, katulad na nabanggit ko kanina, sabi niya rito sa verse 19, kaya nga hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan na mga banal at mga kaanib. Kayo ay kasama na sa sambahayan. Kayo ay planted na sa isang spiritual family. Ito ang itinalaga ng Panginoon sa inyo. Ang sabi sa verse 20 na itinayo sa saligan na inilagay ng mga apostol at mga propeta na si Kristo Jesus na ating batong panulok. Sa Kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti. Ibig sabihin, stable.
Hindi kayo matitinag. Can you say amen? At sabi niya rito, lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo ng ating Panginoon. Yun ang nanaisin ng Panginoon sa atin, na tayo ay maging stable at tayo ay lumalago. Tayo ay nagpapatuloy. So, ano nga ba yung mga sumusunod na ipinapakita ng ating pastol bilang kanyang naisin at bilang kanyang puso sa inyo? At palagay ko alam nyo na ito, ngunit nais kong ipaalala sa inyo ngayong hapon. May naising sabihin sa inyo ang Panginoon na hindi kayo pinababayaan ng Panginoon. Amen? Ang unang puso ng Panginoon na ito, na ikaw ay kanyang alagaan, na ikaw ay kanyang pagpasturan, na ikaw ay kanyang i-shepherd. Yan ang nais ng Panginoon. Mga kapatid, hindi lang po tayo umaatan sa church sapagkat linggo lang. O, gusto nating umaten kasi para swertehin ka tayo sa buong isang linggong gagawin natin. Hindi po ganon, no? O hindi tayo umaten sa church sapagkat, baka magalit ang Diyos sa akin kaya sumimba ako ng linggo. O kaya, para makareceive lang ako ng bendisyon, para, maging maganda ang aking buhay. Hindi po. Kayo ay idilagay ng Panginoon dito sapagkat nais niya kayong ingatan. Nais niya kayong i-shepherd. Can you say amen? At kapag sinabing i-shepherd, hindi lamang po yung basta umattend lang sa church, kundi maranasan nyo sa buong isang linggo, nandyan siya para sa inyo. Sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 24, siya mismo ang nagdala sa ating mga kasalanan. Siya ang nagdala, siya ang umangkin sa ating kasalanan sa kanyang katawan, sa punong kahoy, upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran dahil sa mga sugat ay gumaling kayo. And then verse 25, sapagkat kayo'y tulad ng mga tupang naliligaw. Di po ba? Ano ibig sabihin ng tupang naliligaw? Hindi naliligaw na tupa, di ba? Someone who is lost. Someone who doesn't know where to go. Pero ayon ng Panginoon na ganoon ang magiging buhay nyo. Hindi nyo dapat i-spend ang buhay nyo ng parang wala kayong pupuntahan at hindi nyo alam kung ano ang iyong kinabukasan. Nais ng Panginoon na kayo ay i-lead niya bilang isang tupa na siya ang nagpapastol. Sabi niya, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at ano yon? Tagapag-alaga. Sabi nga po natin, tagapag-alaga. Nais niyang alagaan ang ating kaluluwa. So, ibig sabihin, yung ating emosyon, yung ating pagdidesisyon, yung ating kaisipan, nais niyang i-shepherd. At may mga bagay na ginagawa tayo minsan sa buhay natin na hindi natin alam kung anong gagawin, nais ng Panginoon na turuan tayo kung anong dapat gawin. Can you say amen? Hindi niya nais na tayo ay basta lamang mabuhay na mag-isa. At hindi niya rin plinano na kapag na-born again ka na, bahala ka na sa buhay mo. Nais niya na magpatuloy, na alagaan ka at ingatan niya. Amen. At yun ang nais niya sa atin. God wanted to shepherd every person in this house. I pray na sana kayo po ay sinishepherd ng Panginoon sa church na ito. Nais po namin at kaming mga under-shepherd, mga leader na nandito, it is our desire na hindi lamang po kayo someone who is attending the crowd, but someone who are connected in a family. At you can feel, you can experience, pwede nyong maranasan at pwede nyong ma-experience yung pagkilos ng Panginoon sapagkat inyong nararamdaman na may nagpapastol sa inyo. Andiyan po ba kayo? This house is meant to shepherd you. And Jesus is here to shepherd all of us. Can you say amen? Sabi nga po, Jesus is our good shepherd. So, pangalawa na nais ang puso ng ating pastor ay hindi lamang tayo ay kanyang i-shepherd, hindi lamang tayo ay kanyang pastulan. Pangalawa ay nais niya tayong pakainin. He wanted us to be fed. Hindi tayo dapat nagugutom spiritually. Jeremiah chapter 23, verse 3.
Pagkatapos ay titipunin ko mismo ang nalabi sa aking kawan mula sa lahat ng lupain na aking pinagtabuyan sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang kulungan at sila'y magiging mabunga. Sino po rito ang gusto maging mabunga sa buhay? Amen? Yan ang pangako ng Panginoon. Aking ibabalik sila at gagawin silang mabunga at sila ay darami. Magkakaroon ng multiplication. At sino po nagpapasalamat na you're part of the church that makes you, stronger and multiplying? Can you say amen? Napakasarap po na malaman na tayo ay meron pong kinalalagyan na kung saan doon tayo ay pinapakain, finifeed. Ang sabi niya rito sa verse 4, ako'y maglalagay ng mga pastol na mag-aalaga sa kanila at hindi na sila matatakot o manlulupaypay man o mawawala ang sino man sa kanila, sabi ng Panginoon. Kaya po yan po ang isa sa mabigat na katungkulan po namin bilang mga pastor na itinalaga ng Panginoon dito. Kami po ay itinalaga para kayo ay alagaan. Nandiyan po ba kayo? At magiging responsibility po namin at magiging accountability namin yan sa Panginoon. Na dapat ang bawat isa sa amin dito na tinawag bilang under shepherd ng Panginoon ay siguradong napapakain at napapalakas ang bawat isa sa inyo. At naipapanalangin kayo. At yun po ang nais po namin, na kayo ay hindi na matatakot, hindi na manlulupaypay, at hindi na mawawala. Can you say amen? Kasi dati nawawala tayo, pero nakakilala tayo sa Panginoon. Ngayon tungkulin namin at ang mga leaders dito sa church na siguraduhin na kayo ay napapakain upang kayo'y mapalakas, upang kayo ay hindi man lupaypay, kung may pagsubok man na dumarating, at yan, isa rin po yan sa nais ko pong bigyan ng diin. Kapag kami po ay nagtuturo ng salita ng Diyos dito, hindi po kami nagtuturo dahil lamang gusto namin magpa-impress. Kami po ay nagtuturo sapagkat nananalangin po kami na sa biyaya ng Panginoon, kayo po ay mapalakas. Kayo po ay mapakain. Kayo po ay magkaroon ng kaliwanagan kung mayroon mang confusion. Kayo po ay ma-encourage kung kayo po ay nakakatanggap o nakakaharap ng challenges sa inyong pamilya, sa inyong mga anak, sa inyong mahal sa buhay. Naway masumpungan po ninyo na ang tahanan ito ay tahanan na kung saan nandun yung refuge. It is a place where you can be refreshed. It is a place where you can makaranas ka ng presensya ng Panginoon at marinig mo ang boses ng iyong pastor. Can you say amen? Naway habang nagsasalita kami, hindi kami ang naririnig ninyo, kundi ang naririnig ninyo ay si Jesus mismo na pastor nyo. Sapagkat hindi po namin inaasahan na dapat kami yung inyong sundan. Magiging example po kami? Yes po. Kinukumit po namin yan. At iingatan po namin ang aming patotoo upang hindi po kami ma-disqualify sa pagtuturo at sa pag-aalaga sa inyo. Pero ultimately, ang naisin po namin, magpatuloy kayo sa Panginoon mismo at hindi nakatingin sa tao. Palapakan po natin ang Panginoon dyan. Ultimately, makilala niyo siya. Huwag niyo na po kaming kilalanin masyado. Siya na lang. Huwag niyo nang masyadong kilalanin kung gaano kagandang lalaki ang mga pastor na katulad ni Pastor Cyrus. Magandang lalaki po siya. Pero wag nyo nang masyadong pagtuunan yon, sapagkat ang tunay na ating pinaglilingkuran ay si Jesus mismo na ating Panginoon. Can you say amen? So yun po yung nais po namin. Dalangin po namin na naway kayo'y napapakain sa tahanang ito. Na sa bawat salita na amin pong itinuturo o sa bawat panalangin na aming idinideklara sa inyo, sapagkat naniniwala tayo na kapag nanalangin tayo, sinasagot ng Diyos ang panalangin namin. Dalangin po namin na kahit na kayo ay mag-isa na pumunta rito, ay inyong maranasan na hindi kayo nag-iisa sa tahanang ito.
Dalangin namin na kapag kayo ay mayroong mga pagsubok, meron kayong makakausap mula sa bahay na ito o mula sa tahanang ito. Can you say amen? Naisin ng Panginoon na kayo ay maalagaan. At yan po ang magiging commitment po namin. At yan po ang aming panalangin. Na kayo ay maalagaan at kayo ay maging productive. Can you say amen? Nalala ko yung nung si Pedro na-discourage siyang maigi, di ba? At sabi niya sa kanya mga kasamahan, tara. Kasi namatay nga ang ating Panginoong Hesus, hindi nila alam kung ano nangyayari, nawawala pa yung kanyang katawan doon sa libingan. So, parang confused sila. So, ang ibig sabihin, ang ginawa na lang nila, tara na nga, mangisda na lang tayo ulit, di ba? Doon lang tayo, bumalik na lang tayo sa ating dating trabaho. Pero doon, mula mismo, doon sa kanilang kinasasadlakan na discouragement, bumalik sa kanilang trabaho, doon sila minit ng Panginoon. Alam po ba ninyo na kahit na saan kayo pumunta, imimit kayo ng Panginoon, di ba? kahit na anong takbo ninyo, makakasalubong nyo ang Panginoon. Di po ba? Amen? Pag na-discourage kayo. So, nangingisda silang ganyan, madaling araw, tapos may biglang tumawag sa kanila, mga anak, meron na ba kayo nahuli dyan? Di ba? Wala pa po. Magdamag na nga kami, naguhuli rito di ilaglag nyo ang inyong lambat sa kabilang dako. Sabi ng isang disciple, parang familiar yung instruction na yun, di ba? Hindi inilaglag nila. Pagka hugot nilang ganyan, napakaraming huli. Sabi nila, andito ang Panginoon. Di ba? Mga kapatid, pagka kayo nadi-discourage, wag ninyong kalilimutan, kakausapin kayo ng Panginoon. Amen? At sa lugar ng discouragement na yon, ipapakita ng Panginoon yung mga miracle niya sa inyo. So na makita ng mga disciples, familiar yung milagrong ito. Parang deja vu ito, di ba? Parang si Jesus ito. So sabi ng isang disciple, ang ating Panginoon ngayon. So, yon, pumunta si Pedro, pumunta sa dalampasigan, sabi niya, nakita niya ang ating Panginoong Hesus, nag-iihaw na. Alam niyo po kung ano yung isdang iniihaw? Pumunta po kami sa Israel St. Peter's fish ang tawag doon. Kapatid, tilapia lang yun. Kala mo, napakabanal na, St. Peter's fish. Sabi sa amin kasi na tour guide namin, we will have lunch in Galilee, di ba? Parang, wow, first time mo sa Israel, di ba? And we will eat St. Peter's fish. Wow, come on, St. Peter's fish, di ba? Tilapia, mga kapatid, tilapia. Piniritong tilapia, okay? So yun yung iniihaw ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, magdagdag pa kayo ng mga huli nyo dyan at mag-ihaw tayo. Napakagandang, kapag yan nakikipag-usap ang Panginoon, hindi sa judgmental, na, bakit kayo nandito? Hindi ba, tinawag ko na kayo? Hindi, no? Di ba? Parang, kain muna tayo, di ba? Ganon siya, no? Dahil gusto niyang iparana sa atin na kahit na tayo ay bumabagsak, nandiyan pa rin yung kanyang pagbibigay sa atin ng tsansa. So pagkatapos nilang kumain, by the way, kumakain ng ating Panginoong Hesus after resurrection. So hindi siya yung multo na spirito na hindi kumakain, no? Kumakain ang ating Panginoong Hesus after resurrection. And after that, sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Opo naman, Panginoon. Pakainin mo ang aking mga tupa. So parang sinasabi lang ng ating Panginoong Hesus, katulad ng pagpapakain ko sa iyo. Na kahit na sila ay matitigas ang ulo, di ba? Ganon. Na sila ay nadi-discourage, na sila ay pabalik-balik sa kanilang kasalanan, pakainin mo ang aking mga tupa, katulad ng pagpapakain ko sa inyo ngayon. Alam niyo po, ganyan ang gusto ng Panginoon sa atin. At mayroon dito, maaari, no? Nasadlak ka sa pagkakamali, bumagsak ka. Mga kapatid, nais kang palakasin ng Panginoon.
Nais kang pakainin ng Panginoon at nais kang pagpalain ng Panginoon. Palapakan nga po natin ang Panginoon dyan. At yan po ang nangyayari kapag tayo ay nasa isang church. Ang puso ng ating Panginoon ay para tayo ay mapakain. Tayo ay mapalakas. At tayo ay magpatuloy sa ating tungkulin. Pangatlo, so hindi lamang po tayo pastulan, hindi lang tayo para pakainin. Pangatlo, alam niyo po ba na may naghihintay na breakthrough sa inyo? Sino po naniniwala dito na may naghihintay na breakthrough sa kanya? Alam niyo po kung bakit? Hindi sa ako ay nanguhula, kundi dahil yan ang pangako niya. Kung ikaw ay kasama sa pamilya at ikaw ay pinapastulan ng ating Panginoong Yesus, alam niyo kung anong puso niya? Kayo ay kanyang i-lead para sa breakthrough ng buhay. Can you say amen? Basahin po natin yan sa Micah or sa Micah chapter 2, verse 12. Gayunman, sabi niya, darating ang panahon na kayong mga naiwan sa Israel ay titipunin ko. Again, this is just a symbolic description of a church. Pagsasama-samahin ko kayo tulad ng mga tupa sa kawan, gaya ng pastulang puno ng mga tupa. Ang inyong lupain ay mapupuno ng mga tao. Verse 13, magbubukas ang Diyos ng daan. Breakthrough po ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin, walang anumang hindrance ang pwedeng pumigil sa inyo sapagkat babasagin ng Panginoon ang anumang hindrance na humaharap sa inyo. Can you say amen? Sabi niya, magbubukas ang Diyos ng daan para sa kanila at palalayaan sila mula sa pagkabihag. Alam niyo po ang mangyayari sa kanila? Magtatakbuhan silang lahat. Hallelujah. Ibig sabihin yung mga nakakulong, kahit na sila ay nakakadena, sila lahat ay magbi-breakthrough mula sa pagkakadena at sila ay anong sabi roon? Magtatakbuhan silang palabas sa mga pintuan ng lungsod at magiging malaya. Malaya sa kahirapan, malaya sa anumang uri ng sakit, malaya sa anumang uri ng depression, sila ay magkakaroon ng breakthrough sa kanilang buhay. Can you say amen? Palapakan po natin ang Panginoon. At si Yahweh mismo, ang kanilang magiging hari na siyang magiging tagapanguna nila. In fact, maganda po sa Amplified Classic, ang sabi niya, the breaker will go up before you. The breakthrough anointing. So I declare that over you. In fact, itaas niyo po ang inyong mga kamay at mag-declare tayo ng breakthrough anointing sa inyo ngayon in the name of Jesus. I speak breakthrough anointing over you because you are part of the sheep of God and the flock of the Lord. In Jesus' name, amen and amen. Amen. We speak breakthrough over your business in Jesus' name. Over your career. Again, hindi po ako nagpupropesiya, ito po ay kasama sa plano ng Panginoon sa kanyang mga anak. Sabi niya, si Yahweh mismo ang magiging tagapangunan nila. They will break through, they will pass in through the gate, and will go out through it, and their king will pass on before them, the Lord at their head. Sabi doon sa Amplified Classic. Kaya mga kapatid, kung meron mang ikaw na dinideklara over your finances, we speak breakthrough in Jesus' name over your finances. We speak breakthrough over your relationship. Amen? Kung may parang mga hindrances, parang walang nangyayari, well, I speak breakthrough over you right now in Jesus' name. So yan po yung pangatlo na nais ng Panginoon sa atin. Kaya, alam nyo, sa totoo lang, sino po nakaranas na dito ng breakthrough sa kanilang buhay? Marami na actually, di ba? Nakaranas na kayo ng mga breakthrough noong pa. Di po ba? May mga bagay kayo ipinapanalangin noon at ngayon, hawak-hawak nyo na. Tangan-tangan nyo na. Ngayon pa ba kayo susuko? Marami pang darating na breakthrough para sa inyo. Amen. Minsan may mga pagsubok tayo na kinakaharap.
Huwag niyong kalilimutan kung paano kayo binigyan ng Panginoon ng katagumpayan. Minsan naghihintay lang, maging kwan lang po tayo, maging mapagpasensya lang po tayo. Let's just be patient. And let's just continue to hold on to the promise of God. Panginoon, kasama mo po sa iyong puso na magkaroon ako ng breakthrough. So kung man yung itong kinakaharap ko ngayon, makikita ko yung breakthrough mo, Panginoon, dito. In Jesus' name. Alam niyo mga, may mga sumusuko, hindi nila alam, ilang metro na lang ang layo, parating na yung breakthrough. Mga ganun no? Siya, paglaban natin, i-declare natin, hanggang sa nadi-discourage ka. Ilang metro na lang, ha? Ilang metro na lang, parating na. Sumuko ka, wala na. Sayang, ilang metro na lang. May ilan sa inyo rito, mga kapatid, ilang araw na lang. Or, just in a few days, God's breakthrough will come in Jesus' name. Amen. Yan ang ating Panginoon. At pang-apat, and panghuli, ano ang puso ng ating Panginoon? Hindi lamang tayo pastulan, pakainin, at bigyan ng breakthrough, kundi nais niya tayong equip. Nais niya tayong i-train. Hindi lamang po kayo yung pinapakain ng Panginoon, kundi pinapakain ng Panginoon sapagkat may ipapagawa ang Panginoon sa inyo. Can you say amen? Hindi lamang po tayo pinalalakas ng Panginoon, hindi lamang to in-encourage ng Panginoon, pinapalakas tayo sapagkat mayroon pa po tayong tutulungan. So He wanted us to be equipped. Kaya nga, ang sabi sa Ephesians chapter 4, verse 11, pinagkalooban kayo o pinagkalooban niya ang iba na maging apostol, magkaroon ng propeta, magkaroon ng ebanghelista, at ang iba'y pastor at mga guro. Upang ihanda, sabi nga po natin, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod. Para saan? Para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Hanggang sa ano? Hanggang sa makarating tayo lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya. At sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap ng kapuspusan ni Kristo. Gusto ko pong sabihin sa inyo, na hindi lamang po tayo iniligtas at hindi lamang naging Kristiyano nang walang gagawin. Amen. Kayo po ay mayroong purpose. Mayroon po kayong gagampanan. At kayo'y inilagay sa isang church para makita nyo kung ano ang purpose ng Panginoon sa inyo. Ang iba sa inyo, dito nyo nasumpungan, na kaya nyo palang magsulat ng libro. At nakakapagsulat na ngayon, at nagiging pagpapala sa iba. Ang iba sa inyo, ay nasumpungan ninyo, na kaya nyo palang mag-compose ng isang awitin, katulad ng kinanta natin kanina. At alam niyo po, itong awitin na ito, magiging pagpapala sa maraming tao. Ang iba sa inyo ay natutunan yung kaya nyo palang magturo. Kaya ang iba sa inyo, nagli-lead na ng life group, nagiging encouragement na kayo sa iba. Ang iba sa inyo, marunong nang mag-keyboard. Dito ka ba nakapag-keyboard, kapatid? O sa ibang lugar din? Pero natutunan niya na ang keyboard niya dito, o ang pagki-keyboard niya dito ay para sa Panginoon. Gusto pong sabihin sa inyo, sa langit, pag tayo ay haharap sa Kanya, at sabihin niya, wow, well done. Naintindihan mo kung bakit ka naligtas? Nalaman mo kung saan ka maglilingkod? At naging tapat ka sa paglilingkod na yan. Well done, good and faithful servant. Bibigyan kita ngayon ng corona. Ano po ang gamit ng corona sa langit? Samantalang si Jesus naman ang hari ng mga hari, di po ba?
Hindi na natin kailangan ng corona. Pero yun po ay gantimpala. Dahil natutunan natin kung anong purpose natin dito sa lupa, ginamit natin ito, napalakas tayo sa iglesia, in-equip tayo ng church, naging faithful tayo doon sa gawain natin, at na-find out natin kung saan tayo maglilingkod sa Panginoon, at doon natin tatanggapin yung kandipala kapag humarap na tayo sa Kanya. Alam niyo kung anong gamit po ng corona? Ito po sa Book of Revelation, ang sabi doon, every time na mag-worship sila, yung mga elders, yumuyuko sila at ibinababa yung corona at sinasabi, Panginoon, ikaw lamang ang may karapatan at karapat-dapat na alayan ng anumang uri ng reward na natanggap ko dahil sa aking paglilingkod sa lupa. Alam niyo po bang binibigyan kayo ng opportunity ngayon upang nang sa ganon, malaman ninyo kung ano ang inyong katungkulan, ang inyong purpose, gamitin ninyong ito ng may katapatan, at yan ang inyong iaalay bilang pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon pag nakaharap natin siya. Mga kapatid, magpa-equip po kayo dito sa church. Nandito po kami. We are wanting you to be discipled. We are wanting you to grow. We want you to learn your purpose. You're not supposed to be just attending a service. You are becoming a blessing to someone. And because of that, all of us together, hindi lamang po yung pastor ang naglilingkod, kundi tayong lahat naglilingkod sa kaharian ng Panginoon. Palapakan nga po natin ang Panginoon diyan. Amen? Tayo po'y manalangin. Ay na maraming salamat po sa naging mensahe nyo ngayong hapong ito. Isang mensahe ng pagpapaalala na hindi po kami nag-iisa at tinutulungan mo po kami na lumago at kami ay inyong pinagpapastulan. Dalangin po namin, Panginoon, na sa amin pong paglalakbay bilang isang mananampalataya ay matutunan po namin na kayong nag-iingat sa amin, kayo nagpapalakas sa amin, kayo nagbibigay ng breakthrough sa amin, at kayo ang nag-i-equip sa amin. Upang sa ganon, magkaroon ng kabuluhan. Hindi lamang tanggap ng biyaya, kundi someone na nagre-release din ng pagpapala. Salamat, Panginoon, sapagkat lumalago kami sa tahanang ito. Salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong mga salita ay sapat upang kami ay patatagin, maging matagumpay, magkaroon ng kapayapaan, at maging pagpapala sa iba. Salamat, Jesus, na aming pastor. Ikaw ang nag-iingat sa amin. Ikaw ang nagpapala sa amin. Salamat po sa aming pagpapatuloy bilang isang mananampalataya at sa aming pagpapatuloy dito sa iglesia. Masumpungan po namin ang aming sarili na nakakaranas ng paglago, nakakaranas ng pagpapalakas, nakakaranas ng pagkakaintindi ng aming pagkatawag at makapaglingkod po sa inyo. Bago ako tuluyang magwakas at habang lahat ay nakayuko, nakapikit, kung meron man dito, hindi mo pa tinatanggap ang pastol ng buhay. Sabi sa banal na kasulatan, ang sino mang tumatanggap sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatan upang maging isang anak ng Diyos. Pumapasok ang Panginoong Hesus sa puso mo at ikaw ay Kanyang inilalagay sa isang pamilya. At kung hindi mo pa maalala na nanalangin ka ng pagtanggap, na sinasabi mo, Panginoon, isinusuko ang aking buhay, at hindi mo maalala yun, ngayong hapon pwede natin gawin. Kung ikaw yon, habang lahat ay nakayuko,
itaas mo lang ang iyong kanang kamay at tutulungan ka namin sa panalangin. Meron po ba rito? Amen? Hallelujah. Nais mong tanggapin si Jesus. Gusto mong isuko ang iyong buhay sa Kanya at gusto mong maglingkod sa Kanya. Hallelujah. Amen. Amen. Well, manalangin po tayo at sama-sama po nating ideklara ito. Panginoong Jesus, sige po, sabihin po natin na malakas, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kita maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayong araw na ito, ako'y susunod sa iyo at maglilingkod sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, palapakan po natin ang Panginoon. Naway napagpala po kayo ngayong hapon. God bless po.